1143 DZMR Missions Radio. Ang ating pong oras sa buong kapuluan ay 7 o'clock. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay nagagalak at tayo nasa ating panibagong another day para sa ating programang Pulso, Kuro-Kuro at Balita. Ang isang 30 minutong talakayan tungkol sa mga kasalukuyang may init na usaping panlipunan na mga isyong pinahahalagahan ang katuwiran at ang katotohanan at kung saan ang iyong mga kaisipan at mga kuro-kuro ay pinahahalagahan dito sa Pulso, Kuro-Kuro at Balita. Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay araw ng Thursday. Siyempre, nandito tayo. At ngayon po ay June 11. June 11. Yan. At bukas po ay holiday. At ngayon, dahil ngayon ay June 11, ngayon ay siyempre, bibigyan natin ng mga mamaya-maya mga pagbati ang ilan sa ating mga celebrators. Meantime, siyempre, nandito po tayo ngayon sa 1143 DZMR sa ating programang Pulso, Kuro-Kuro at Balita. At kasama natin on the other side of the line. Good morning po sa ating lahat. Nemeg Canas bumabati. Live na rin pa tayo dito sa bayan ng Jones Isabela kung saan katatapos lamang ang ambon. Oh, wow. Yes. Pag-ambon. That's right. At ngayon, dahil nga siyempre, dahil ngayon inaasahan natin na mag-uulan, mag-aambon the whole day according sa sabi ng balita kanina dahil po sa padating na bagyong si Butchoy. Mukhang masarap yung pagkain. Batchoy pala yun. However, ayan, medyo makulimlim at aambonin po tayo. So yung mga magplano magbibilad, ipagpaliban na lang po muna ninyo. Alright. At ngayon, maya-maya, meron tayong makakasama sa ating pag-usapan kasama namin. At meantime, syempre, batiin natin dahil ngayon ay June 11. Batiin natin ang ating mga kasamang mayroong kaarawan. We sing happy birthday to you, and may all your dreams come true. Happy birthday. Alright. Dahil ngayon ay June 11, babatiin natin yung may birthday ng Junel. Si Junel. Yan, dahil June 11. Si Yayon Dolohan Tumanot. Yan, happy birthday, Junel. Bagamat medyo puyat, I'm sure you can celebrate God's goodness sa iyong buhay. Mga may birthday po ngayon, si Asher Bimbo, si Sanay Labugen, si Tiffany Kale, Juan Lintao, Sheng Ladit at saka si Jeneline Hagop. Yan, mga may birthdays ngayon. Kasama namin, baka meron ka may birthdays ngayon. Bukas naman, araw ng Biyernes, okay. Si Merly J. Agpalsa, si Johnny Dulnuan, Alex Treodoco, si Presi Montero, likewise si Dandy Marjorie Villanueva Trinidad, at si Jeline Kinsaya Suyat Salinas, Orlando Brero Riquerman, Ronnie Cuanan, George Maidon Seneca, at ang aking kaibigan na si Chris Caton sa Australia. Alright. Mga may birthdays yun. Kasama natin dito na banggit si kasamang Alex, si Pastor Alex Jodico. Siya po yung nakasama natin dito sa station na naging kabahagi na nag-support dito sa programs ng FEBC. Noon tayo kulang pa ng mga kasama ni Kuya JM. Okay. Happy birthday, Pastor Alex Jodico. At siya, yung aking pinsan nandyan din, si Ate Marjorie Villanueva Trinidad. Sabado, batiin na po natin kasama namin si Nanette Dingkong Pinzon, si Cyrus Rice Gatchalian Valido, si Jonalu Kabalitasan Bakani, si Nanette Pinzon, si Contra Vida. Yan, si Faith Pudunan, si Ryan Cabanilla, Grace Aranda, Lian Ziano, Dan Demilio, Jeremiah Agustin, Noriel Dulot, Alpatot, Balagot, Calado, at si Yolita Estanes. Sorry sa mga hindi ko maling pagbanggit ng inyong mga pangalan. Medyo nakakapilipit po kasi mga pangalan po ninyo. Alright. Meron din tayong dadagdag dyan, yung aking pamangkin na si Bernice Michelle Agcana Sancheta, likewise yung aking pamangkin sa asawa ng
pamangkin ko si Jonalyn Respicio dito sa Jones Isabela. Alright. So Sunday po, syempre, special day ng ating doktor ng radyo. Ang doktor natin dito sa DZMR, si Dr. Jennifer Gatiwan C. na mag-celebrate naman sa linggo. Meron pa kayo kasama namin? Siyempre, si Geraldine Tamayo, Maribel Bromeo Orane, Juanita Palasi, ang aking tita si Rebecca Raimundo, likewise si Joanna Joey Pascua. Mhm. No, hindi ko pala tita itong Rebecca Raimundo, pastor ng Okay. Church of God. That's right. Kapangalan. Okay. So yan yung mga nag-birthdays, nagse-celebrate ng kanilang kaarawan at ang ating declaration, ang ating wish and prayers sa kanila ay yung kanilang kalakasan, ang kalusugan, ang talino at ang guidance sa kanilang tatahaking panibagong taon for another year itong 2020. And with a good health. Yun, ang ating pabati, ang ating declaration sa kanila. Alright, so happy birthday po. At ngayon naman, syempre, for the day, magdala tayo ng ilan sa ating mga kaisipan na pwede nating dalhin at baunin sa ating. At ngayon, narito ang ating thought for today. Well, ang ating thought for today ay hango sa Aklat ng Mga Awit, Kabanata 1, Talata 6. Sa taong matuwid, si Yahweh ang pumapatnubay, ngunit ang taong masama, kapahamakan ang hantungan. Muli, sa taong matuwid, si Yahweh ang pumapatnubay, ngunit ang taong masama, kapahamakan ang hantungan. Yan ang ating thought for today kasama ang Ted. Okay. Yes! So yan, magandang umaga po muli at meron po tayong ilan sa mga kaisipan na pwede natin pag-usapan, mga issues nga na nabanggit natin bilang isang binibigyang halaga dito sa ating program, Pulso Kuro-Kuro at Balita. At syempre, kasama dyan sa mga may special na kaisipan, ay yung kaisipan kasama ni Pastor Burr. Happy birthday daw to Jenny Vegiga and Joanna Manangan ng bukas. Yan. Okay, pahabol ni Pastor Burr na may birthday. So, syempre, ayaw natin palagpasin na mabigyan ng pansin at mabati ang ating mga kaibigan at mga kasama. Alright, so kasama namin. What do you have in mind na pwede natin pag-usapan? Although meron tayong contact actually, nasa line na natin ang ating kasamang makakadaupalad. Ang ating mga kasama kasi sa program na ito, ang quarantine procedure experience ng isang OFW na nanggaling pa. Mamaya pag-usapan natin kung saan siya galing. Pero umuwi po siya at ang ating pong kasama ngayon, walang iba kundi si Mrs. Gemma Carriazo Brando. Yan. Hello po, good morning po, Ma'am Gemma. Hello. Hello, good morning. Naka-mute po yata inyong naka-mute po yata kayo mic sa inyong mic. Okay. So, minta, mga ating pag-uusapan ay ano po yung naging experience ni kapatid na Gemma sa kanyang pagstay sa Hong Kong at yung kanyang planong pag-uwi dito kung paano nangyari. Yung ating pag-uusapan at yung quarantine procedures na kanyang pinagdaanan sa kanyang experience. Balikan po natin. Sister Gemma, good morning. Hello, good morning po. Naka-mute po kaya kayo. Pakipindot po yung unmute. Yan. Okay, good morning po. Pasensya na. Good morning, Sister Gemma Carriazo Brando. Yan. Good morning po, sir. Ayan, bumati po kayo sa ating mga listeners sa DZMR. Good morning po sa inyong lahat. Okay. Yan. So, yan yung ating pag-uusapan. Kausap natin ngayon si Mrs. Gemma Carriazo Brando. At siya po ay isang OFW na umuwi. Pwede po nating alamin, saan po kayo galing, Sister Gemma? By the way, saan po kayo ngayon? Nasaan po kayo ngayon? Ito po sa Rosario po, Okay. Santiago City. Okay. Si Sister Gemma ay isang OFW na umuwi. Saan po kayo galing na bansa? Sa Hong Kong po, sir. Ayan, sa Hong Kong. Nais po namin malaman kung ano po yung naging experience ninyo sa inyong pag-uwi doon sa inyong quarantine procedures na ipinagawa ng gobyerno sa inyo.
by the way, ilang taon na ho kayo sa Hong Kong na nagtrabaho? Ali, 8 years na po, sir. 8 years, okay. Yes. So, sa 8 years, kumusta naman po yung inyong employer? Okay naman po sila, sir. Mababait po sila. Yung lahat po na naging employer ko. Oh, that's good. Okay naman po. Mabuti ang Diyos sa iyo at mabuti talaga ang Diyos dahil binigyan ka ng magandang Opo, employer. mabuti po talaga. Okay. So, bakit po kayo umuwi dito sa Pilipinas? Kasi kasama ba kayo dahil wala Din po sa Hello. Dahil po sa asawa ko, sir, na-stroke po kasi Okay. siya. Kaya nagpaalam po ako sa amo ko na umuwi muna at alagaan po muna. Mhm. So, how does it feel to be in Santiago City ngayon? At nakauwi kayo, kumusta pong pakiramdam ninyo? Okay naman po, sir. Okay. Yun po, nung nag-quarantine po kami is okay naman po yung mga serve nila sa amin. Mhm. Very friendly po yung mga LGU natin. Okay. Lagi po kaming nire-remind, kumusta na po kayo, mga ganun po. Okay. Yung mga approach po nila sa amin. Bago po kayo umuwi ng Pilipinas, nung nasa Hong Kong kayo, yung inyong paglabas, kwinarantin din po ba kayo doon bago pumasok ng Pilipinas? Yes po. Pagbaba po namin ng airport, meron po yung mga Coast Guard doon. I-guide po nila kami papunta doon sa swab test. And then doon na po kami mag-swab test. Sabi po nila sa amin na maghintay po kami ng 3 to 4 days na result po ng test namin. And then makakauwi na po kami. Yun po yung nila. Pag negative po, makakauwi na. Dahil yun po kasi ang utos ng Pangulo natin. Awa po ng Panginoon. 9 days lang po ang quarantine namin. And then umuwi na po kami dito sa Santiago. After po ng quarantine namin sa Manila ng 9 days. Bali, nag-quarantine po ako dito sa may Rizal po, sa Monte Carlo Hotel. Doon po ako dinala ng yun natin dito sa Hong Kong. Okay. Ay, sa Santiago po. Okay. So, Going back, no, kasamang Ted, no, tanungin yes. ko lang, no. Doon sa, kapatid na Gemma, sa Hong Kong, papanong exit ninyo? Meron pa bang requirements na kinakailangan na gawin ninyo? Like a medical health certificate? Ay, wala na po, sir. Bali, nung umuwi po ako, nagpunta lang po ako sa Philippine Consulate dahil sabi po nila yung mga nawalan po ng trabaho is pwede pong humingi ng tulong sa Philippine Consulate. Ang Philippine Consulate po ng Hong Kong is very supportive po sila na ibibigay mo lang yung mga requirements ng kontrata, yung letter po na kung ikaw ang nag-break contract sa amo, yun po ang need nila, saka yung passport po. O kaya pagka-terminate naman po, yun pong letter ng amo ang ibibigay doon sa Philippine Consulate. And then, magbibigay po sila ng 1,500 plus po doon sa mga nawalan ng trabaho sa Hong Kong. And then, pag dito naman po is 10,000 pesos po ang makukuha ng mga nawalan po ng trabaho. Pero yung mga finish contract po is magbibigay din po yata sila for pag-umpisa nila para sa negosyo. okay. Okay, no. Nasabi mo, no, na may mga ayuda ang ating pamahalaan doon pa lamang sa Hong Kong. Ano yun? Hong Kong dollars or yung 1,500 plus? Yung 1,500 plus po is Hong Kong dollar po. Doon po sa Hong Kong yun binibigay. And then yung 10,000 po is dito po sa Pilipinas. Yung pagka hindi mo na po nahintay dahil flight mo na po. So, iba yung binigay sa Hong Kong o iba rin yung binigay dito sa Ano Pilipinas? po o parang yun? yun din yun? Kung nakuha mo sa Hong Kong is hindi ka na po bibigyan dito sa Pilipinas. Okay. Dahil, So, magundit na i-clear natin yan. Baka kasi iba yung Yes galing po. sa Hong Kong, iba pa rin yung binigay dito. So, yung sa inyo, natanggap nyo na dito sa Pilipinas? O sa Hong Kong pa rin? hindi pa po kasi after po ng quarantine ko sa sa Monte Carlo dito sa Rizal. Bali sabi po nila 7 days po na mag-stay muna ako dito. Mhm. Sa 13
pa po ako makakalabas ng bahay. Okay. Yun po ang So may Oh, naka-home and then quarantine. yes po, Opo, home gusto na- quarantine. Yeah, naka-home quarantine pa rin after yung pagstay doon sa hotel dito sa Santiago. Madadagdagan Yes. pa ng additional para Kasama, makumpleto Ted, yung no? number of 14 days. Yes, yes Tamang po. Ted. Opo. Di ba na-quarantine nga o nag-stay sa Maynila ng just to wait the swab result. Kumusta naman yung pagbibiyahe niyo from Metro Manila? Sino nag-provide at paano kayo nakauwi? Kasi ang balita namin ang hirap nga ng transportation from Metro Manila going back sa mga provinces ng ating mga kababayan. Yes po. Bali po sa tulong din po ng OWA, pinunta po kami sa PTEX po, dun sa mga bus po doon. Mhm. Dahil yun po ang utos ng Pangulo natin na ang mga OFW is ihahatid po sa kanya-kanyang probinsya dahil po sa hirap ngayon ng sasakyan. Mhm, mhm. Kaya lahat po ng Region 2 is pinagsama-sama nila. May mga iba-ibang galing sa bansa ng Saudi, Mhm. meron sa Qatar, ganyan po, iba-iba po. Dahil Region 2 is Region 2 lang po siya. Region 1 is Region 1 lang po. Mhm, mhm. Separate po yung mga yan. And then, isa-isa po kaming ihahatid sa bayan po. And then may LGU po na susundo doon. Okay. Doon po nila i-quarantine na sa probinsya nila ulit. Mhm. Ganun po yung process. Bali, salamat po pala sa mga Coast Guard na tumulong sa amin. Grabe din po ang trabaho nila. Kaya talagang saludo po sa mga frontliners. That's good. Isang bagay na kinatutuwa natin. Yes. Meron mga ganitong nagsasakripisyo, mga frontliners mula sa Philippine Coast Opo. Guard para antabayan at alalayan kayong mga OFWs na makabalik sa inyong mga probinsya. Yes. Okay. So ano yung mga bagay na inyong na-appreciate maliban dun sa pag-assist ng Coast Guard at dun sa inyong pagstay po dun sa 9 days sa Manila at saka 9 days din dito? Kumusta yung inyong Po, sobrang friendly po sila. Pagka magbibigay sila ng pagkain, talaga pong ma-appreciate mo. Doon po sa Manila is kompleto na po doon. May ibibigay silang prutas, meron pong yung agahan, tanghalian at dinner po namin. Okay. Very friendly po sila at talagang hindi po talaga sila nagkulang sa amin. Okay. Nung kayo nasa Manila po, saan kayo tumira? Saan po yung facility na kayo ay hinold or quarantine area? Sa Heritage Hotel po, dun sa May Pasay. Mhm. Doon po kami na-quarantine, sir. Okay. Buendia ata yan. No? Along EDSA. EDSA ba? Buendia. Yeah. Buendia, EDSA. Pasay po. Pasay. Along EDSA na yata. Yeah. yan. Okay. Opo, along EDSA. Wherever that is. Pero nais nating itanong, ano po yung inyong mga, syempre, nung naka-quarantine po kayo, ano yung inyong mga pinagdaanan? Nung kayo nasa loob, maliban sa pinakain kayo, paano po ninyo na-overcome yung 9 days na nasa loob lang kayo ng isang kwarto? Ano po, maganda po ang ginawa ng Panginoon dahil marami ka pong oras magbasa ng Bible. Okay. Tapos minsan po, inaalaw din kaming lumabas para makipag-usap po sa mga kasamahan doon. And then may time din po kasi and then nag-share ng gospel, mga ganyan po. Sobrang blessed po talaga dahil sabi ko nga salamat sa Panginoon dahil ginamit niya yung time na yon na sa konting panahon is naibahagi ko po yung mga salita ng Panginoon. Wow. Isang napagandang Opo, experience grabe na sa kabila Grabe ng po. mga pangyayari ay privilege So blessed. and opportunity para makapagbahagi ng salita ng Panginoon. Wow. Oo nga, kasama ang Ted, no? Kung ating balikan yung mga karanasan ng mga naunang OFW para ipapako nila ang ating gobyerno dahil nga doon sa overstay, tapos yung lugar na kanilang tinuluyan, parang hindi na asikaso. But ito, sa ating kaibigan na si Gemma Brando, ibang-iba, no? Parang ayaw ko nang umuwi. So, naging opportunity yung kanyang circumstance o yung kanyang
quarantine doon sa Manila upang makapagbahagi doon sa mga iba and to enrich yung kanyang relationship with God through reading the Bibles. Mga napakagandang experience po 'yan. At ano po ang inyong masasabi tungkol dito sa inyong experience sa quarantine? Ah, salamat po sa Panginoon kasi binigay po niya itong opportunity na to na lalo pa pong maging close sa Kanya. Kaya ang advice ko po sa mga kapwa ko na OFW na magpa-quarantine, wag po silang mag-isip na ma-stress or something po na gusto na nila agad umuwi. Just obey the government na pinapatupad dahil para po sa amin to at para sa aming pamilya dahil nag-iingat po talaga sila na hindi po talaga makahawa. That's good. Yun. Okay. Kasamang Gemma, ang tanong ko, no? Siyempre, sa pagsakay nyo ng eroplano, compare dun sa pamasahe nyo noon at ngayong COVID-19 na panahon, at gano'n naman kadami yung kasama nyo sa eroplano na lumipad from Hong Kong to Naiya? Nasa 100 plus lang po kami nun, sir, no, sa eroplano. And then, ang pamasahe po is doble nga lang po. Dahil noon po is 1,000 plus lang po yung namin, pamasahe sa airport, one way lang po yun. Eh ngayon po is 2,000 plus po ang ticket ngayon. Yung inyo pong pauwi, balik tayo doon sa napag-usapan na rin lang natin. Sino po nagbayad ng inyong airfare? Ay, yung employer po. Okay. Employer po. So, bahagi ng kanya naging pagtulong. Siya pa ang nagbayad. Lahat po ng umuwi is from Hong Kong po is employer po talaga ang sagot ng Okay. Wow. Yes po. Good. Super blessed. At nakauwi na kayo. May plano pa ho ba kayong bumalik ng Hong Kong, Sister Gemma? God be willing po kasi after po ng is nawa nga po. Okay. So, Pag gumaling po ang asawa ko is may plano po. okay. That's good. So, ang base sa inyong mga experience, indeed, na nakakatuwa na meron kayong magandang naidulot yung mga pangyayari. At tunay, kami natutuwa dahil inyong nabanggit na yung pagsunod sa alituntunin ng ating pamahalaan na mag-subject dun sa quarantine procedures. At ano pa humababanggit ninyo sa ating mga listeners? Yun po, kailangan talaga nating sumunod, mag-obey kasi po para po sa atin to at para po sa ating pamilya, kailangan po nating mag-ingat din. Saka madalas po, laging maghugas ng kamay, mag-sanitizer, dapat may baon po ng mga alcohol kasi ganun po kami nag-iingat at hindi po natin kakalimutan ang face mask kasi malaking tulong po ito para makaiwas po tayo sa mga sakit, lalo na kung sasakay sa bus, sa eroplano, kasi doon po nagsisimula dahil close po kasi yung sasakyan. Okay. Meantime, bago tayo magsara sa ating programa, nais lang natin banggitin na meron tayong balita kahapon lamang na meron na pong 2 naidagdag na incidents o COVID-19 positive dito sa Region 2. Maliban dun sa nabanggit kahapon na napag-usapan nila kasama Nemi, meron pang 2 ngayon na nasa Cagayan. At itong mga kasong ito ay yung isa ay isang OFW rin. At itong pangalawa, hindi nabanggit ng OFW, pero ito yung mayroong travel history dito sa Cordon, Isabela. Okay? So ito po ay isang kaalaman na dapat natin malaman. Commodizer ata yan. Yes. So dapat mag-ingat pa rin po talaga tayo dahil hindi natin lalo yung mga nakakasalamuhan natin ng mga kung saan galing, pag-ingatan po natin. So nagkaroon siya ng pag-travel sa Cordon, Isabela. Kaya dapat talaga ang pag-iingat. Yung isa naman ay sa Lalo, Cagayan. Ay, taga-Lalo ito, no? Yung isa ay taga-Alcala. So, 2 confirmed na ngayon ay dadalhin na sa Cagayan Valley Regional Center sa Tugigaraw. So, ang ating paalaala dito,
patuloy nating pag-iingat, lalo na kung sino nakakasalamuhan natin na hindi, lalo na kung hindi taga rito. At ang patuloy na syempre yung paggamit ng mask, katulad ng nabanggit ni kapatid na Gemma, yung paggamit ng mask lagi pag nasa labas at nakikisalamuha sa ibang tao. Kasama namin. Well, tama yan, no, kasamang Ted, no? At tayo nagpapasalamat nga kay kasamang Gemma Brando dahil sa kanyang kwento na kung saan iba yung ating na naging ika nga pagsasalarawan ang mga nangyari, no? Yes. Sa mga repatriate, no? And nawa kasamang Gemma Brando ay madaling bumuti ang kalagayan ng iyong mahal na asawa. At likewise, sana makabalik ka uli sa iyong pinagtatrabahuan dahil alam naman natin na isa sa mga pangangailangan din ninyo yan, no? So, yun lamang ang at least na bahagi niya. Ang hindi ko lang matanong kasi, ang mga ibang balita kasamang Ted ay yung mga umuuwi ay diyan sa cordon, sinasalubong ng ng probinsya ng Isabela. Minsan ang ating butihing gobernador ang sumasalubong sa mga dumarating na galing yung mga OFW. Ewan ko kung ganyan din ang Tapos yung mga kanya-kanyang local government unit ang susundo na ng kanilang mga OFW diyan sa cordon. Parang ganun ang alam ko. Ewan ko lang kay kasamang Gemma kung ganun nga ang nangyari sa kanya. Sister Gemma, saan po kayo sinalubong nung sa bus or ng mga LGU officials? Saan po kayo binaba pagdating po niyo dito sa Isabela? Sa may 4 lanes po. Okay. So doon na, dahil lahat ng Santiago doon na binaba lahat sa 4 lanes. Yes po. Okay. Nais nating pasalamatan at bago tayo mamaya ay mananalangin po si kasama Nemi, si Pastor Nemi para sa ating mga OFW at mga nag-undertake ng quarantine. But nice nating i-appreciate yung ginagawa ng Santiago City dito sa checkpoint nila na para magkaroon ng tracing, bibigyan ka ng ID at kung saan mo sinasabing inilagay o saan ka lalabas ay doon dapat lumabas yung yun. Ang iyong tag ID na ibibigay nila sa iyo. At natutuwa ako dahil binibigyan na hinihingi talaga yung inyong health certificate at ang iyong identity at kung saan ka lalabas at ibibigay mo yung ID mo kung doon ka nga talaga lumabas sa ID na yon, sa lugar na yon. At isang magandang bagay dito yung contact tracing. Ito po'y gagawin at marami pang mangyayaring contact tracing lalo na kung kayo ay nakasalamuha ng isang nagkaroon ng positive ng COVID. Yon. At so yan po, patuloy nating ibigay yung tamang impormasyon kapag kayo ay nasa checkpoints, nasa mga lugar kung saan kinukuha yung sa mga logbooks. Okay? At with that, nice nating kasama namin, meron ka pa nice banggitin tungkol sa ating usapin? Wala na at nagpapasalamat nga tayo kay kasamang Gemma Brando sa pagkakataon na naibahagi niya ang kanyang karanasan mula sa Hong Kong hanggang makarating dito sa kanilang tahanan dito sa lungsod ng Santiago. At naging positibo naman. Positive ang alin? Kanyang maganda yung kanyang yung trato ng ating pamahalaan. That's right. Hindi katulad ng mga nauna na negative. Okay. Yung kanyang pananaw, nandito po sa outlook natin kung paano natin tatanggapin yung mga pangyayari o mga sitwasyon na ating pinagdadaanan. Nais natin pasalamatin si Hener Jan Damasco Cristobal. Good morning po. God bless everyone from COG Linamanan. Yan. Si Pastora Lolita de la Cruz Crisostomo. Good morning po. God bless and keep safe. At kasama natin nanonood si Val, syempre, kahit na naka-off siya, nanonood sa ating Val Marcelino, si Pastora Teresita Lecista Martinez, si Larry Boy Pajardo de la Cruz, Boyet Licuanan Galam, Lacuna Galam, si Hener, kanina banggit natin, si Ate Jenny Rose Marcelino, ang inyong sweetie pie na better half, Ma'am Pastora Imelda Mateo Agcanas, si JC Brando Rosalino Lejano nasa Malaysia, si Dennis Bunao na nasa Bulacan yata itong aking neighbor, aking classmate na si Joel Cabanilla, Joza Carriazo, si Gwen Salcedo, Ruth Maranya Lunag na nasa Bayumbong, Nueva Vizcaya, si Gemma Bulanadi ng Difun at si Renz Emmanuel Javier. Kasamang nanood siyempre Pastor Jim Gutierrez. Okay, with this, nice nating mag-offer ng isang prayer. Pangunahan pa tayo ni Pastor para sa mga OFW at yung pagpapagaling din sa Mr. Ano nga pangalan ni Sister Gemma? Pangalan ng inyong husband na may sakit?
Ronald Brando po. Ronald Brando. Kasama ni Emmy, please offer the prayer. At habol natin ang may birthday sa bukas si Jenny Begiga at Joanna Manangan. Okay. At okay, manalangin po tayo. Dakilang Ama, sa umagang to, taos puso kami nagpapasalamat sa isang matiwasay at magandang araw muli na ibinigay niyo sa amin. Salamat po Panginoon sa karanasan ni kapatid Gemma Brando sa kanyang pag-alis sa Hong Kong hanggang makarating sa kanilang tahanan dito po sa lungsod ng Santiago. Na hindi mo siya pinabayaan at binigyan ng magandang experience, Lord. Salamat din sa magandang ipinakita at ipinadama ng aming pamalahan mula pa rin sa embahada ng o consulate sa Hong Kong hanggang dito sa aming bansa. Salamat o Diyos sapagkat ikaw ang siyang nagbabago sa bawat isa. At dalangin namin Ama na ang iba pang OFW na balak umuwi at yung iba ay naka-quarantine na ay magiging negative sila sa kanilang pagtetest ng COVID-19. Right now, Lord, amin pong idinalangin ang buting asawa ni Sister Gemma na si Brother Ronald Brando na nagkaroon ng stroke. Ito ang kadahilanan kung bakit nakauwi ang kanyang asawang si Imelda Gemma. Ang aking dalangin, O Diyos, ay ikaw ang siyang magbigay ng madaliang kagalingan. Tulungan mo ang pamilyang ito na ang kanilang hakbang ay nagmumula sa iyo para tama po ang kanilang pinupuntahan na manggagamot at ang manggagamot o ang doktor na ito ay nagbibigay ng tamang gamot. At dalangin ko din, O Diyos, na mawala ang kanilang pangamba, pag-alala, at pagkatakot sa kalagayan po ng kanilang mahal na Ama sa kanilang panghanan. Salamat sapagkat ikaw ang dakilang manggagamot, O Diyos. At hindi lamang si Brother Ronald ang aming itinataas, kung sino man po ang nakikinig sa amin at nanonood sa Facebook live streaming na may karamdaman sa kanilang pangatang pisikal, nawa matanggap nila ang kagalingan na nagmumula sa iyo. Salamat, O Diyos, sa iyong pagtugon sa aming panalangin. Itong aking dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Okay. Maraming salamat, Sister Gemma, sa pagkakataon niyo ibinigay sa amin na makasama namin dito sa ating program dito sa Pulso, Kuro-Kuro at Balita. At nagpapasalamat pa rin tayo kay Pastor Edgar Martinez at si Vanjeli Pang Baladad sa inyong pag-text at pagbigay ng message sa ating Facebook Live. Maging sa lahat nating mga tagapakinig, maraming salamat, magandang umaga. At sa mga issue na ating napag-usapan, ano man ang kahinatnan, ang Diyos pa rin ang ating pagtitiwalaan. Kami po ang inyong mga nakasama sa ating Thursday edition ng PKB. Nemekanos po, mula sa John Isabela, nagsasabing good day, God bless po sa ating lahat. At Ted Dolohan, magandang umaga sa ating lahat. Inyong napakinggan ang Pulso, Kuro-Kuro at Balita. Ugaliing makinig, Lunes